Magandang umaga. Ngayon naman ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang lipunan. Sa araling panglipunan din, so ang layunin natin ay mabigyan ng kahulugan ng lipunan, natutukoy ang mga strukturang panlipunan, and last na ipaliliwanag ang kahulugan ng kultura. So ngayon po sa quarter 1 ay ating malalaman kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lipunan. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Ano naman ang lipunan ayon kay Emily Durkheim? So, ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba subalit magkaugnay na pangkat at institusyon. Ang mga maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay magagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. At ayon pa sa isang sosyologo na si Karl Marx, ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawa ng mga tao sa limitadong pagpinagkuko ng yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. At ayon kay Charles Cooley, ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakahawig na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit ng kaayusang panglipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksyon ng mga mamamayan. Ipagpalagay na ang lipunan ay tulad ng isang barya na may dalawang mukha. Ang isang mukha ay tumutukoy sa mga istruktura ng lipunan at ang isa naman ay tumutukoy sa kultura. Ano-ano nga ba ang istrukturang panglipunan? Una, institusyon. Pangalawa, social groups. Pangatlo, status or social status. At panghuli, ay ang gampanin o ang roles. Ano nga ba ang tinutukoy nating institusyon na bahagi ng istrukturang panlipunan? Ang institusyon ay isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan tulad ng pamilya, relihiyon, edukasyon, ekonomiya, at panghuli ang pamahalaan. May mga isyu at hamong panglipunan na nag-uugat sa kabiguan ng isang institusyon na maipagkaloob ang mga inaasahan mula rito. Halimbawa, ang mataas sa bilang ng mamamayang walang trabaho ay maaaring dulot ng kakulaman ng kaalaman at kakayahan ng bunga ng kabiguan ng paaralan na magkaloob ng mataas sa kalidad ng edukasyon. Dumako naman tayo sa ikalawang strukturang panglipunan. Ito ay tumutukoy sa social group. Ang ibig sabihin ng social group ay tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panglipunan.
Social group, ang primary group, ay tumutukoy sa malapit na uri at informal na ugnayan ng individual. Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na bilang, halimbawa, pamilya at kaibigan. Ano naman ang tinatawag nating secondary group? Ito ay binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. Karaniwang nakatuon sa pagtupad ng isang gawain ang ganitong uri ng ugnayang panglipunan. Halimbawa, employer at manggagawa. Nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang bumubuo sa isang social group na nagdudulot ng ilang isyu at hamong panglipunan. Halimbawa, ang malawakang pagwewelga ng ilang manggagawa ay isang isyong panglipunan na dulot ng pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ng mga manggagawa at may-ari ng kumpanya. Ang ikatlong bumubuo sa istrukturang panglipunan ay ang status. Tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay isang naiimpluwensyahan ng ating status. Number 1, ascribed status. Number 2, ang achieved status. May dalawang uri ng status, ang ascribe at achieve. Ano nga ba ang tinutukoy ng ascribe status? Nakatalaga sa isang individual simula nang siya ay pinanganak sa birth certificate. Hindi ito kontrolado ng isang individual. Halimbawa, kasarian. Si Jaja ay pinanganak na babae. Ascribed status naman, nakatalaga sa isang individual sa bisa ng kanyang pagsusumikap. Maaaring mabago ng isang individual ang kanyang achieved status. Halimbawa, pagiging isang guro. Sino ay isang guro dahil sa kanyang pagsusumikap? May mga isyu at hamong panglipunan na nag-uugat sa kabiguan ng isang institusyon na may pagkaloob ang mga inaasahan mula dito. Halimbawa, ang mataas sa bilang na mamamayang walang trabaho ay maring dulot ng kakulaman ng kaalaman at kakayahan na bunga ng kaibiguan ng paral na magkaloob ng mataas sa kalidad ng edukasyon. Ang ikaapat na bumubuo sa istrukturang panlipunan ay ang companion rules. Tumutukoy ang mga ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng individual. Sinasabing ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunan na kanyang ginagalawan. Halimbawa, bilang isang mag-aaral, inaasahang gagampanan mo ang mga tungkulin ng isang mabuting mag-aaral at inaasahan mo rin na gagampanan ng iyong guro ang kanyang mga tungkulin tulad ng pagtuturo ng mahusay at pagbibigay ng pagsusulit sa klase. Ang hindi pagganap sa mga inaasahang gampanin ng isang individual o isang grupo ay maaaring magdulot ng ilang hamong panglipunan. Halimbawa, ang isang mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan sa lipunan. Kung ito ay hindi magagampanan ng maayos, magdudulot ito ng ilang isyu at hamong panglipunan. Tungkulin ng mga mamamayan na sumunod sa batas ang pagtatapon ng basura. Ang hindi pagsunod sa batas na ito ay makapagdudulot ng ilang mga suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon na banta sa kalusugan ng mamamayan. Kultura ay isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panglipunan o isang lipunan sa kabuuan. Ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan. Sa makatuwid, ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula pagising hanggang bago matulog ay bahagi ng ating kultura. May dalawang uri ng kultura. Una, material na kultura. Binubuo ito ng mga gusali, likhang sining, kagamitan, at iba pang bagay na nakikita at nahahawakan at gawa o nilikha ng tao. Ang mga bagay na ito ay may kahulugan at mahalaga sa pag-unawa ng kultura ng isang lipunan.
Pangalawang uri ng kultura ay hindi material na kultura. Kabilang dito ang batas, gawi, ideya, paniniwala at norms ng isang grupo ng tao. Hindi tulad ng material na kultura, hindi ito nahahawakan, subalit ito ay maaaring makita o maobserbahan. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at sistemang panglipunan. Dumako naman tayo sa mga elemento ng kultura. Meron tayong paniniwala, pagpapahalaga, norms, at simbolo. Paniniwala o beliefs. Ito ay tumutukoy sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa paniniwalaan at tinatanggap na totoo. At tayo naman kay C. Wright Mills, mahalagang maunawaan ang isang kakayahan at makita ang kaugnayan nito sa personal na karanasan ng isang tao at ang lipo ng kanyang ginagalawan. Tinawag niya itong sociological imagination. Kapag nalinang sa atin ang abilidad na ito, masusurin natin ang koneksyon at interaksyon ng mga isyong personal at isang panglipunan. Ang ikalawang elemento ay ang pagpapahalaga o values. Ang pagpapahalaga ay hindi maaaring maihiwalay sa paniniwala ng isang lipunan. Maituturing itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Batayan ito kung ano ang tama at mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi nararapat. Bagamat may iba't ibang pagpapahalaga ang bawat lipunan, marami sa pagpapahalaga ay kanilang pinagsasaluhan. Kapag ang isang sitwasyon o gawain ay labag sa mga pagpapahalaga, itinuturing ito na isyu o hamong panglipunan. Ang ikatlong elemento ng kultura ay ang norms. Tumutukoy ito sa mga asal, kilos o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan ng isang lipunan. Ang mga norm ay nagsisilbing batayan ng ugali, aksyon at pakikitungo ng isang individual sa lipunang kanyang kinabibilangan. Uri ng norms. Ang folkways ay ang pang-alatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang grupo o sa isang lipunan sa kabuuan. Samantalang ang mores naman ay tumutukoy sa mas mahigit na batayan ng pagkilos. Ang paglabag sa mga mores ay magtutulot ng mga legal na parusa. Ang kawalan ng batayan ng pagkilos sa isang lipunan ay maaaring magdulot ng kabuluhan. Halimbawa, ang mga batas trapiko ay inilaan upang magkaroon ng kaayusan at kaligtasan ng mga tao sa lansangan. Batayan ito ng pagkilos ng mga tao. Ang hindi pagsunod sa mga batas na ito ay may kaukulang kaparusahan. Ang ikaapat na elemento ng kultura ay ang simbolo o symbols. Ang simbolo ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay na mga taong gumagamit dito. Ayon nga kay White, kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksyon ng mga tao sa lipunan.
Ang mga halimbawa ng simbolo ay ang wika, ang pagpumpas o gestures, at ibang bagay na nauunawaan ng mga miyembro ng isang lipunan. Halimbawa, isang gawin ng mga Pilipino ang pagmamano. Ang gawing ito ay sumisimbolo sa isang paraan ng pagpapakita ng paggalang ng mga Pilipino sa mga nakatatanda. Dumako naman tayo sa isyung personal. Ang mga isyung personal ay sinasabing nagaganap sa pagitan ng isang tao at ilang malalapit sa kanya. Ang solusyon sa isang isyung personal ay nasa kamay ng individual. May tuturing ang isyung ito na pribadong bagay na nararapat solusyonan sa pribadong paraan. Isyung panglipunan. Ang isyung panglipunan ay isang publikong bagay. Karaniwang kaugnay ito ng krisis o suliranin sa mga institusyong panglipunan. Mga suliranin itong nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, kundi sa lipunan sa kabuuan. Mga isyong personal at isyong panglipunan. Mahalagang malaman mo na sa kabila ng pagkakaiba ng iyong personal at isyong panglipunan, ang dalawang ito ay magkakaugnay. Isang halimbawa nito ay ang mga hamon at isyong pangkapaligiran. Ang makalat na bakuran ay isang halimbawa ng isyong personal, subalit kung ang isang barangay o bayan ay magiging makalat dulot ng kawalan ng maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, ito ay maituturing na isyong panlipunan. Idagdag pa rito ang masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ng isang lugar kung ito ay mabaho, makalat at walang maayos sa sistema ng pagtatapon ng basura. Mayroong din namang ilang pangyayari na maituturing na isyong panglipunan subalit makikita ang epekto sa personal na buhay ng isang tao. Ang mga digmaan ay maaaring maituturing na isyong panglipunan subalit hindi maikaakaila ang epekto nito maging sa personal na buhay ng mga tao sa lipunang puno ng kaguluhan at karahasan.